pumutok. Ayan. Ayun, so isang maulang araw sa inyong muli mga bro. Ayan, so tag-ulan na. Ngayon naman ay mag-aayos tayo ng isang Hanabishi na microwave oven. So, sabi nila, ang issue daw nito ay hindi umiinit kahit na naka-adjust na tong sa may temperature control niya. Ayan, so kahit naka-adjust na yan or kahit naka-switch yung timer switch, ayaw pa rin daw. Okay, so i-check natin ngayon to kung ano yung issue niya. So, sinaksak ko na, no. Ayan, so rektahan na tayo. So, switch ko na agad to kung ano ba yung maobserbahan natin dito. So, check natin. Ayun. So, umuugong siya, no? Umuugong. Actually, meron talagang ugong to na sobrang konting-konti lang kapag yung normal na working ano niya. Meron ka lang mararamdaman na vibration, pero hindi siya yung ganito kalakas na ugong, no? Ayan. So, hindi ito normal, mga bro, no? So, umuugong siya. Okay? Ngayon naman, napansin ko, wait lang, obserbahan lang natin kung ano yung reaction ng mismong unit. So, sumasabay siya dun sa talagang vibration na meron ng isang microwave oven kagaya nito. Pero ang kaibahan nga lang, sobrang lakas ng ugong nito. So, hindi siya normal talaga. Ayan, o. Ayan, obserbahan natin hanggang matapos, So, nilagay ko lang muna sa ilang minutes. Ayan, so malapit nang matapos. So, obserbahan lang natin kung hindi nga ba talaga umiinit. Ayun. So, okay na. Check natin, Buksan ko. Tapos, papasok ko yung kamay ko. So, sa pakiramdam ko talagang wala naman talagang nangyari. Hindi talaga siya uminit. Ayan. So, puro ugong lang. Walang init. Ayun, o. Okay. Hindi siya umiinit. So, lagyan natin ng tubig, mga bro, no? Lagay lang akong konting tubig. Para mas makita nyo na talagang hindi siya uminit. Baka sabihin ng iba kasi, mainit naman yan. Hindi mo lang masyadong baka sabihin nila ganun So, ito pag sinwitch ko to, talagang uminit yan. Sigurado mapapaso ako dun sa, or matutuyo yung tubig dun. Kasi nga uminit yan. So, check natin ulit. Pero ipapass forward ko na mga bro yung video. Kaso, hindi siya nakakat. Hindi ko siya kinat. Para makita nyo na talagang tuloy-tuloy yung video. Kaso nga lang, pinas forward ko lang ng konti. Kaya maririnig nyo pa rin yung ugong niya dyan. Okay? Pinas forward ko lang para hindi siya ganun kayo kahaba mag-antay. Kasi ako na yung nag-antay. Okay? Ako na yung nag-antay dyan. Mag-aantay na lang kayo ng napakaiksing segundo lang. Wala pang 1 minute. Pero 2 minutes yung sinet ko dyan. So, yung 2 minutes na yan, dapat mainit na yan. Lalo medyo mahay yung natin, control. Ayan, so okay na. Ngayon, check natin. Kung hindi nga ba talaga uminit. So, nang pasok ko pa lang, ramdam ko na parang wala talagang nangyari. Ayun, dapat yan, mainit-init na yan, Ayun, So, hindi talaga. Hindi nga nabawasan, Kasi dapat pag ganyan, pag uminit na yan, mababawasan yung tubig dyan. Kaso parang walang nangyari. As in, walang ganap, Walang mainit na kaganapan. Okay. So, sara natin. Ayan. So, kung papansin natin, gumagana naman yung niya, ilaw. Pag binuksan natin, automatic naman siyang namamatay. Kasi meron nga tong door switch. So, okay yung door switch nito. Ayan, So, may kuryente naman. Okay naman yung kaya buksan natin. So, ito yung loob niya. Excuse me po. Ayan, so, hugutin muna natin sa saksakan. So, ito yung mga parts ng microwave oven. And, ayan, meron siyang magnetron, merong high voltage transformer. Ayan, may high voltage capacitor tsaka diode sa baba. So,
nag-drawing na ako ng simple diagram nito mga bro para mas maintindihan nyo. Okay? So, magsimula tayo dito sa saksakan, 220 volts AC, papasok dun sa isang thermal cut-off na, ito. Ito yung magsisense pag sobrang uminit siya yung magka-cut off. Pag sobrang uminit dun sa loob ng, pag nag-overheat, halimbawa, siya yung magka-cut off. Okay? So, dito sa linya, papasok siya dyan. Yun. Yung kabila naman, papasok naman din sa 8 ampere by 250 volts na fuse, which is ito yun, yung glass fuse na to. So, ito yung saksakan, ito yung blue kanina, sa isang linya. Ayan. So, ganun lang din. Tapos ito naman, ito yung sa may door switch. Ito yung pagka binuksan mo yung pinto ng ayun siya. Yung pinto ng na yan, microwave na yan. Pag binuksan mo yan, siya, shorted siya. Ayan, mag-short yan. Yung door switch number 3. Yung door switch number 1 and 2 naman, pag binuksan mo siya, magka-cut off sila. Kumbaga mamamatay. Kaya papansin nyo, namamatay yung ilaw. So, kabaligtaran lang nung gitna, yung dalawa sa taas at baba na door switch. Okay, so ganun lang yon. Ayan. So, ito siya. Itong door switch na to. Ayan. Tapos, papasok yan dito sa timer switch. Siyempre, yan. Yung, papasok siya dyan. Ayun. Tapos, dalawang output papunta dito sa bulb. Ayan. Microwave bulb siya. Fan motor. So, ito siya. So, iisang linya sila, Tapos, yung synchronized motor niya sa baba. Yun yung nagpapaikot dun sa mga nilalagay natin sa loob. So, ayan. So, isang linya lang sila, Ayan. Tapos, magtatagpo ulit dito sa kabilang linya. Okay? So, ganyan. Ibig sabihin dito, may kuryente na agad na part dyan. Magkakakuryente lang silang buo pag sinwitch natin yung, ayan. Dadali yung kuryente dyan. So, may kuryente na agad dun sa baba. Dito naman papasok sa timer switch. Pag sinwitch mo yung timer switch, ma-activate yung mga to. Okay? Ganun lang siya kasimple. Ayan, Tapos, sa kabila nung timer switch, papasok naman sa high voltage transformer yung, kabila. Tapos, yung sa baba, ganun lang din. Naka-powered na agad siya. So, masusuplayan yung high voltage transformer natin. Tapos, talabas siya dito sa may 0.7 ampere na, fuse. Ayan. So, nandyan yung 0.7 ampere na fuse. Papunta naman siya dito sa may isang paa ng capacitor. Tapos, sa kabila ng capacitor naman, ito siya. Sa isang paa ng capacitor, yung kabila ng paa ng capacitor naman, bababayan, papunta naman sa high voltage na diode. Tapos, papunta sa body ground. Na siya namang nakakonekta dun sa pinakadulo na part, yung magnetron. Okay, yan na yung nagpapainit talaga. Yan. So, siya yung nagpapainit talaga. Okay? Siya yung huling pyesa dyan, So, ayan. So, kung mapapansin natin, pagkainon, ayun, kita nyo, gumagana lahat, Gumagana yung blower fan. Ano ba? Gumagana rin yung bulb. So, ibig sabihin, ayun, yung bulb, yung fan. Ayun, itong fan na to, mikot naman siya, di ba? Tapos yung sa may synchronized motor niya, tinesting ko rin kanina, okay din. So, ibig sabihin, nakakasigurado tayo na okay yung parts dito. Yan. So, walang problema sa fuse, sa switch. So, okay tayo dito. Ngayon, dito naman tayo magkakaalaman sa kung may pumapasok ba dito sa magnetron. Ayan, yan. Yung magnetron na yan. So, magti-testing din tayo dyan, Okay. So, okay. Tanggalin natin sa saksakan ulit para matesting natin. Ayan. So, gamit tayo ng long nose plier para i-discharge yung laman ng capacitor. Baka sakaling mo yung iwan para safe tayo, Ayan. So, pwede rin kayong gumamit ng soldering iron dito or resistor, para pang discharge. Mas maganda po yun. So, sa akin ngayon, ito yung gagamitin ko. Ayan. Okay na yan. So, dito, bubunutin natin to ngayon, yung terminal na nandun sa magnetron. Which is, ito yon. Ito yung lumabas galing transformer, papasok sa magnetron. Yan. Yan. Ganun din sa kabila, yung galing dun sa capacitor at may transformer, capacitor, tsaka yung sa may puwet ng diode, papunta sa magnetron. Ito yon. Sundan natin, O, ito yung sa may,
Ito, capacitor, transformer, tapos yung puwet ng diode na yan. So, dyan nakakonect yan. So, bunutin natin to para matesting natin kung mayroon nga bang lumalabas na AC volts dito. Kasi pag may lumabas na AC volts dito, mga sabihin natin 3.5 volts AC, ibig sabihin, magmula sa saksakan hanggang dito ay good, no? Isa yun sa mga technique na gagawin natin, no? So, dito pa lang malalaman nyo na kung may problema ba dun sa patras, no? Magmula dyan hanggang dun sa saksakan. So, ako, titestingin natin siya, yan, no? Lagay nyo lang yung test probe nyo kung meron kayong maganda pag analog eh. Pwede rin namang digital. Depende. So, ilagay natin sa 10 volts AC. Ayan o, 10 volts AC. Yan, 10 volts AC. So, dapat maka-read tayo kahit 3 or 4. Or sabihin natin 3.5 na lang na volts. 3.5 volts AC na nagpa-fluctuate. Siyempre, kailangan ganun. Para, ayan, so switch natin. Ayun nga, meron nga tayong nakuha. So, ang reading natin ay nasa 1, 2, 3, 3.5. Ayun 3.5 volts AC. Ayun, so dapat mamamatay siya. Tapos, mag-on ulit. Ayun So, mamamatay siya. Tapos, mag-on ulit. Ayun. So, wala tayong problema sa wiring, no? Wala tayong problema sa wiring. Ayun kumpirmado yan, no? So, dito pa lang pwede na kayo mag-testing eh. Saka sakali, ganito yung issue ng microwave oven na may ilaw naman, umikot naman yung fan motor, okay naman yung synchronized motor, pero hindi siya umiinit, no? Lalo na pagka umugong pa. So, ayan. So, na-testing natin, good yan. Okay na to. So, syempre, ito yung huling natin, suspecha natin. Ayan, itong magnetron. Ayan, marami kasing pwedeng cause, pwedeng sira yung capacitor, pwedeng sira din yung diode, pero dito, rektahan tayo. Ayun, pumutok pa. Rektahan agad tayo kung sa pinakadulong supply tayo agad ng testing, no? Ngayon, para ma-confirm din natin na sira talaga tong magnetron, lagay nyo yung tester nyo sa times 1. Okay, testing natin yung continuity. So, dapat yung dalawang terminal, kung saan natin binunot yung dalawang kanina, ayan, may resistance dapat. Good. Ngayon, pag nag-testing tayo sa ground nito, sa body ground nito, dapat wala tayong makukuhang resistance. Dapat, open yan. So, magmula dun sa isang terminal ng magnetron hanggang sa body ground, dapat wala tayong makuha. Pero, sa kasamang palad, meron tayong nakuhang reading. Ayun meron tayong nakukuhang mga 40 ohms to 50. Sa kabila naman, dapat wala. Yun, meron pa din. Ayun nasa 40 ohms pa. Ayun. So, yun yung problema. Kasi itong dalawang terminal na to, dapat wala ring connection. Walang, continuity yan sa body ground. Ito, dito lang dapat. Pero pagka yung isang linya, nilagay mo dito sa test probe mo, tapos nilagay mo sa body ground, kahit saan man, dapat wala siyang continuity. Kaya, ayun. So, duda na ako na ito yung problema. Ito rin yung nagkukos bakit sobrang ugong niya kanina. Okay? Ayan. So, baklasin na natin yan. At ipa-fast forward ko na kasi dalawang tornilyo lang naman yung babaklasin nyo dun sa may mismong magnetron. Pwera dun sa may side cover niya. So, madali lang yan. So, para ma-confirm natin, ulitin natin, no? So, dito, good. Wag lang dito. Ayun. Kaso, mayroon tayong nakukuha ang reading. Ayun, So, hindi pwede yan. Kaya, nag-order na tayo sa Shopee ng panibagong magnetron. So, subukan natin kung tatagal ba to. Ayan. So, unbox na natin para makita natin kung ano ba yung pinadala nila, kung tama ba. So, 547 siya. Ayan. 547 pesos nabili natin. So, inantay ko pa siya ng almost 4 days ata. Ayan. 5 days pala. Ayan. So, gallons din. Gallons? Same din. Nga lang, hindi siya kasing parang original talaga nung nakasalpak. Pero, subukan na lang natin kung tatagal siya. So, compare natin. Ito yung bago, no? Ayan. Good.
Okay, ito yung luma. Okay, pag tinesting natin sa body ground, sa isang terminal, merong continuity. Pero pag dito sa bago, o yan, kita nyo. Walang continuity. Ibig sabihin, hindi pa siya shorted kasi nga bago siya. So, isa yan sa mga paraan, mga bro, no, na para malaman nyo kung good or bad. So, lagay na natin. Yan, pinas forward ko na kasi ako lang mag-isa yung nagbi-video, mga bro. Nahirapan akong ilagay pagka hindi ko siya pass forward. Ayan, sa madali lang naman yan, tutornilyo lang. Kung paano nyo siya tinanggal, ganun din siya ibabalik. Okay, ayan. So, nai-screw na natin. So, mamaya na natin ilalagay yung pinaka-side cover niya, no? Ito yung luma. Ayan. Ayan. So, ito yung side cover na sinasabi ko. Mamaya na natin ilalagay yan dahil magte-testing muna tayo. Pag okay, tsaka na natin ibabalik. Okay? So, ayan. Make sure bago mag-testing, i-check lahat ng mga binaklas nyo. Baka may mga nabaklas kayo dyan. Yun. So, sinaksak ko na. Ayan. Secure nyo lahat ng wiring. At, dito, magmula dito, lalagyan ulit natin ng tubig. So, malamig siya, no? Malamig yan. Ayan, o. Nahawakan ko pa. Okay? Ngayon, magte-testing naman na tayo. Yan, lagyan natin sa mga 3 minutes. Ayan. So, pansinin nyo maigi. Anong napapansin nyo? Kanina, di ba, ang lakas-lakas ng ugong niya, no? Pero ngayon, di ba, wala kayong maririnig. Yun. So, wala kayong naririnig, no? Konting-konti lang. Yun yung normal talaga. Ayan. Ayan. So, fast forward ulit natin ng konti. Pero hindi ko ikakat yung video. Para makita nyo na walang daya. Ayan. Naka-fast forward lang siya. Pero naka-video siya ng diretso nung bini-video ko yan. Para naman, ano, diba? So, ganun lang mga bro, no? I hope nakukuha nyo yung, ano, yung kung paano tayo mag-troubleshoot. Diba, wala naman natin binaklas na parang dami-dami pa. So, diniagram lang natin to. Diniagram ko na siya para sa inyo. Dahil isa to sa mga common na circuit ng isang microwave oven. Lalo pag yung ganito, yung dalawang knob. Yung may temperature control tsaka yung timer switch. So, halos ganun na ganun lang din. Ayan, kung sakali man maka-encounter kayo ng ganito, di ba, marunong na din kayo. So, sa susunod siguro, papakita ko kung paano mag-testing ng mga high voltage diode, tsaka ano. Pero kung di man ako makagawa ng video, mga bro, na pag-testing ng mga yun, marami namang videos dyan sa YouTube na pwede nyong panoorin. So, hindi lang sa akin, marami din mga nagbibigay ng ideas dyan, no. Kaya, pwede rin kayong mag-search, no, sakali. So, dito kasi actual troubleshooting nung pinapakita ko sa inyo. Actual ko siyang pinapakita kung paano natin siya ginagawa. Ayun, so, okay na. Buksan na natin. So, pag masdan yung maigi, mga bro, tingnan natin, kung okay na ba. So, yun, parang naramdaman ko na agad, parang mayroong kakaiba, May nakikita ba kayo? Tingnan nyo to. Ulitin natin, tingnan nyo. Ulitin natin. Ayun. Kita nyo, parang may usok-usok ng lumalabas. So, isang magandang senyales to, no? Mukhang tagumpay yung ginawa natin ngayon, Ayun, no? Kita nyo? Slow motion na yun, Yun. So, check natin. So, ayun. Kumonti yung tubig, Parang mauubos na. Check natin. Naks. Init. Oops. Mainit siya, guys. Mainit siya. Ayun, Op. Mainit na siya. Kita nyo naman, di ba? Umusok naman, hindi ko rin naman kinat yung video. Pinas forward ko lang. Para mas makita nyo. Ayan. So, ayan. So, okay na siya, no? Mainit na. So, wala. Ito talaga yung sira. Ito talaga yung nagkukos. Magnetron ang, salarin sa bakit hindi siya umiinit at napakalakas ng ugong. So, sana lang talaga tumagal yung nilagay nating binili sa Shopee na bagong magnetron. No? Sana tumagal. Obserbahan na lang siguro. Okay. So, ito, naibalik na natin yung kaha niya.
So, set lang natin kahit mga 2 minutes lang. Pakita ko lang sa inyo. Nilagay ko na rin yung pinaka niya, plate, no? Para makita nyo na gumagana yung synchronized motor, no? Ayan, so umiikot naman. Saktuhan lang din yung ugong. Talagang ugong lang talaga ng yung magnetron. So, yan yung normal. Di ba? Okay na siya. Ito wala ulit cut to. Last testing natin to magmula nung mabuo. Ayan, so goods na siya. Ayan, pwede na ulit maglagay ng manok. Pwede na ulit maglagay ng mga tinapay, ganun na toasted natin. Ayan, so sana lang talaga tumagal yung magnetron, no? Kasi sa online lang din natin nabili. Ayun, so pwede rin kayong bumili niyan kung sakaling ganyan din yung matroubleshoot ninyo. Okay. So, tingnan ulit natin kung effective ba talaga. Okay. Ayan. Oops. Wait lang, bunutin ko lang yung Bunutin ko lang yung electric fan kasi maingay. Ayan, so open natin. Ayun. Yun oh. Usok oh. Diba? Kita nyo naman siguro yun, no? Ayan, umusok na. Kanina, walang kausok-usok. Ngayon, meron na, oh. So, ito. Tuturo ko ulit, sa mga hindi nakakita. Ayun. Kita ko ulit. Ito. Pagmasdan nyo, Oh, diba? Oh. Diba? Umusok na. Ayos. Nice. Okay na. Ayun, sana nakatulong tong video na to mga bro, no? Sana patuloy nyo suportahan yung YouTube channel natin. Kaya, ayun. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Ayun. So, huwag nyo sana kalimutang mag-subscribe at click the notification.